Isang mapagpalang araw po sa atin lahat sa araw na to. Samahan niyo po ako. Sana'y pagpalain po tayo ng Panginoon at gabayan at pagkalooban ng biyaya. Let's go! At matapos po tayo makapag-prepare, pagkarating natin ng spot ay agaran na rin tayong sumisid. At dito merong dumaan na BB King Mac. Goods na rin sana ito para sa pangkilaw. Kaso nga lang ay nung tirahin natin ito ay ito yung buong nangyari. Sablay po yung ating unang pagtira sa araw pong ito. At sumunod na dive dito sa bandang unahan. Sinubukan ko na mag-ambos sa rawis ng bahurang ito at nagabang kung anong posible nating matira sa spot na to. At sa ilang segundo ng ating pag-aabang sa paglilingon-lingon natin ay meron akong napansin dyan sa bandang ibaba ng pangantong area ito. Isang leopard coral trout at oversized na rin ito, kaya dahan-dahan ko itong ginapang at tamang mamit natin yung tamang distansya. At nung tirahin nga natin ito, di naman tayo nabigo. At ito yung ating kauna-unahang isda para sa araw pong ito. At matapos nga natin matuhog itong coral trout, another pagsisid yung ating ginawa. Paprikol pa lang tayo dyan sa may malaking bato. Meron agad akong napansin na mas malaking leopard coral trout, kaya lock target agad tayo dito at dahan-dahan ko itong ginapang para tuluyan natin itong matira. At ito na rin po yung ating ikalawang isda para sa araw pong ito. Ayan, sa pool. At maraming salamat po kay Sir Darius Pumadico Pistijo and family. Ganon din kay Bro Marcelo Bernaldez. Maraming salamat po. Sana ipatuloy pa po kayong pagpalain ng ating buong may kapal. Matapos nga natin itong ma-secured yung coral trout na ito, napansin ko na medyo pasama na naman yung panahon, kaya bumalik na ako ng bangka para lumipat sa tabing area kung saan ay kubli sa malakas na alon.
ito na nga, nung dumating tayo sa spot kung saan tayo tumubli, bumuhos na rin yung malakas na ulan. At dito matapos ng ulan ay meron po tayong natira na lupos o pusit. Goods na rin ito pang ulam para mamaya. Wow! At dito sa ating muling pagsisid, isang lifty, hindi natin na videohan yung ating pagtira, pero goods na rin ito, pandagdag sa ating pang-ulam. Ngunit sumabit ito, kaya dito binalikan ko para tanggalin ito. At matapos nga natin ma-secured itong lifty, sa maramihang pagsisid yung ating ginawa dito, meron tayong biglaang natira isang golden trevally. Hindi na rin natin nabidyohan yung aktong pagtira nito dahil huli yung ating pag-open ng camera, pero goods naman dahil nahuli naman natin ito. At ito na rin yung ating naging huling isda para sa araw na to. At patuloy nyo po akong samahan dahil po sa sumunod na araw ay mas malalaki yung ating pong naging huli. Karugtong din po ng bidyong ito. At maraming salamat po sa nag-comment sa previous video natin. Ayan, at shoutout na rin po sa inyo kay Renan Fishing Adventure. Maraming salamat po kay Brunistor, Elvis Montales and family, Robin Ignacio, Dindo Altici. Maraming salamat po kay Ma'am Angel Hernandez. Maraming salamat po kay Gudo Oliva. Ayan, shoutout po sa inyo kay Master Rafi Spearfishing. Maraming salamat po. At kay Danilo and Chuds Prince sa Dalim ng Santa Rosa, Isiha. Maraming salamat po. Kay Ronald Imbudo, kay Ma'am Rosana Villa Hermosa. Maraming salamat po. Kay Fisis My Hobby Official, shoutout po sa iyo. Kay Marcelo Bernaldez, Kasalom TV. Kay Catalina Labuyog from Riyadh. Maraming salamat po ma'am. Kay Romulo Rosales, Buyet de Lumas, at Giovanni Josico ng BCG Taguig Manila. Maraming salamat po. Kay Leopoldo Orsal at sa kanyang asawa na si Mamarilo. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo. Kay Jubin Silos and family ng Binangunan Rizal. Maraming salamat po. At ganun din kay Joseph Pagdon, Spearfishing. Yan, kay Lucasik Channel. Kay Silent Hunter Bugoy, shoutout po. Sana'y ingat kayo sa bawat dive. Ayan, kay Batang Espiro, Native Channel, Joy Adventure, Busjob Maninisid. Ayan, kay Sisid Spearfishing. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng silent and solid supporters natin, shoutout po sa inyo lahat. Sana patuloy pa po kayong pagpalain natin kung may kapal. At matapos nga ng dive na ito, bumalik na ako ng bangka para umuwi na dahil mayroon namang sama ng panahon na paparating. Mas Fins handa na sa
At ito po yung sumunod na araw kung saan ay panibagong pakikipagsapalaran naman dito sa karagatan. At dito sa bandang unahan ay nagsagawa tayo ng unang pagsisid, at ito na rin yung ating warm up dive. Dito sinubukan natin na mag-ambos sa may malaking bato, nagabang kung anong posible nating matira sa spot na ito. Hanggang sa dumaan itong BB King Mac, ngunit undersize pa, kaya hanggang kaway na lang muna tayo sa isdang ito. Hanggang sa dyan sa bandang unahan ay meron akong napansin na oversize na barchick coral trout. Goods naman nung tirahin natin ito, ngunit nung iangat natin ito, ito po yung buong pangyayari. Inantay ko lang na lumayo ito sa bato, kaya ito binugaw ko muna, at nung makalampas sa bato agaran ko itong tinira. At yun, sa pool naman, maganda naman sana yung ating patama, kaso nga lang ay bumaon sa buhangin yung ating shot, kaya hindi bumuka yung blapper. Sayang, at malaki na rin sana ang isdang ito. Matapos nga tayo magpahinga, gusto ko sanang balikan kung saan natin tinira yung coral trout, ngunit ito yung nagpakita, isang mamaw na kawayan nun ang sumugod sa atin, kaya dito ay hindi na rin natin pinalampas ang isdang ito. Agaran ko na rin tinira, at yan, sapol na sapol nung tirahin natin ito. At sa lahat po ng gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo, at baka kayo na ang susunod na ma-shoutout natin. At medyo matagal yung ating pakikipagbuno sa isdang ito dahil may kalakihan na at malakas na yung isdang ito.
At matapos nga natin mahatid sa bangka yung ating huli, dito balik na naman tayo sa ating paninisid. At dito ay sinubukan na naman natin na mag-ambos sa may pangantong area ito. At nagsandasting na rin. At ito yung nagpakita sa dive natin ito. Sa ilang segundo ng ating pag-aabang dito, mayroong biglang nagpakita, tatlong tangigi o king makaril. Ngunit nung tirahin natin ito na naman yung hindi inasang pangyayari, kung saan ay sobrang lapit ng isdang ito. Kaso nga lang ay pumulupot yung ating reel sa dulo ng ating pana, kaya hindi umabot yung ating shop. Kaya sayang ang isdang ito. Nasa 2 kilo o 3 kilo ang tangiging ito. Nang makailan tayong dive, bumalik na rin ako ng bangka dahil wala na rin tayong ibang nakita. Kaya ito, hanap tayo ng panibagong spot. Dito sa ating panibagong spot kung saan madalas tayo makahuli ng kawayanon at golden trevally. Kaya dito ay agaran tayong nag-aambos kung saan ay madalas tayong makahuli ng golden trevally. At habang dito tayo sa ilalim ay meron akong naririnig na naghahunt dyan sa bandang unahan. Kaya dito ay umahon muna ako, nagpahinga hanggang sa mayroong dumating na nakiusyoso sa atin, mga tropa na mga espiro rin. Kabilog. Hanggang sa sumunod na sisid, ito mayroong golden trevally. Ito yung nakawala kanina nung tirahin natin ito, ngunit nabura yung video nito nung tirahin natin itong golden trevally. Kaya ito, akala ko ay nakalayo, yung pala ay namatay. Kaya dito ay muli nating nakita itong golden trevally. Talagang para sa atin ang isdang ito. Tama kanina oh. Ayos. At matapos nga natin masecured ang isdang ito ay ilang pang beses tayong sumisit, ngunit wala na tayong ibang nakita na pwede natin maging target. Kaya nagpasya na naman ako na bumalik ng bangka at lumipat na naman ng panibagong spot. Labag-labag din. Ano guys? Yung unang pagtira natin, hindi natin na videohan. Pero nakawala. Kala ko nakawala na, yung pala patay. Pero buti naman. Buti naman nagpakita. Okay, thank you Lord. Mayroon pa tayo dyan na isa. Yan. Okay.
At dito nga pagkarating natin sa ikatlong spot, tapos pa lang tayong mag-load ng ating pana. Ito biglang dumaan ang grupo ng Brasit Tribali. Kaya hindi na ako nakapag-upi ng kamera at tinira ko na agad itong isda nito. Lord, ang dami nila. Ang dami nila. Kaso lang, uli yung ating okay na kamera. Thank you, Lord. At matapos nga natin ma-secured itong Trevally ay muli tayong nagsagawa ng paninisid, ngunit wala na tayong ibang nakita at hindi na rin bumalik yung mga kasama nito. Kaya dito sa bandang unahan ay meron akong nakitang masarap na pwedeng pang ulam, isang karatungan. Ito ang talagang napakasarap sa gisa o gataan, kaya kailangan mo lang paghirapan na tanggalin yung kanyang mga tinik dahil sobrang dami ng tinik nito, pero napakasarap ang isdang ito. At ito na rin po yung ating huling-huli sa araw kong ito. Matapos nito, bumalik na ako ng bangka at Ang gisa. umuwi na dahil mayroon na mga unos na paparating, kaya uwi na. Mas maganda ng safety dahil mayroong nag-aantay sa atin sa tabi. Kaya sana'y nag-enjoy kayo sa video ito. At samahan niyo po ako kung ilang kilo at kung magkano yung ating kikitain dito. Grabe naman, no?